Naglabas ng statement si Bam Aquino tungkol sa issue ng EJK at sa ICC. At sa kanyang statement, maraming mga ibang na-disappoint sa kanya, kasama na doon si dating Senator Sonny Trillanes. At tignan nga natin yung kanyang statement at bakit kaya niya ginawa itong statement na to. At titignan din natin kung ano yung mga sinabi ng mga iba't ibang mga tao tulad ni Sonny Trillanes tungkol sa statement ni Bam Aquino. So sabi ni Bam Aquino, yung mga nangyaring pagpatay sa ating bansa at kailangan po nating harapin na nagkaroon talaga ng extrajudicial killing sa ating bansa. Dapat po yung mga trial po niyan, ideally ay dito po talaga sa Pilipinas kahit yung mga biktima po ay nandito rin po sa Pilipinas. Siguro po yung mga hustisya sa mga bagay na nangyari dito, maganda rin pong mangyari dito yung paghahanap ng hustisya. Pero syempre po, nirerespeto natin yung proseso na nangyayari po sa ICC. So let's break down his statement para makita nga natin kung bakit ba niya talaga ito ginawa at ano ba talaga ibig sabihin ni Bam Aquino. When I read the statement, yung first line pa lang, sinasabi niya na kailangan daw nating harapin at kailangan i-acknowledge natin na may nangyaring EJK. Tama naman siya doon. I agree with him on that one. Tapos sinabi niya dito, dapat daw yung trial, ideally, nandito sa Pilipinas kasi daw yung mga biktima nandito. Alam po nyo, yan yung operative word natin dito at pinagdedebate ng mga tao ngayon. Yung word na ideally. So, ibig sabihin, in the perfect situation, dapat talaga, yung mga kasong yan talaga, ay sa Pilipinas naman nangyayari. Ang problema, nung panahon ni Duterte at kahit naman hanggang ngayon, walang nakuhang hustisya yung mga biktima. In other words, the state o kaya yung gobyerno was unwilling and unable to get justice para sa mga biktima, sa mga libo-libong biktima ng EJK. In other words, dahil hindi ideal yung sitwasyon natin sa Pilipinas, kaya napunta sa ICC. So hindi naman mali si Bam Aquino sa kanyang pagsabi na ideally, dito sana lilitisin itong mga kasong to. But the reality on the ground is, sira na ang ating judicial system. Walang tiwala na ang taong bayan sa judicial system natin. Tulad ng sinabi ko ng isang nakaraang video, ang daming mga kurakot hanggang ngayon ay malaya pa. Maraming beses ka nakakita ng mga makapangyarihan na mayaman na naa-acquit sa mga kasong korupsyon at sa mga iba't iba pang mga criminal cases. Kahit mismo nga yung impeachment ni Sara Duterte na isang makapangyarihan na tao, nakita natin kung paano ng Supreme Court ininterpret yung ating konstitusyon na nagdagdag sila ng mga requirements na umabot sa punto na wala ng accountability. Pinahirapan nila yung proseso ng paghahanap ng accountability. Kaya nga ang daming mga corrupt at mamamatay tao ngayon dahil nga nakikita natin dito sa Pilipinas, mahirap makakuha ng hustisya. Nasira ang ating judicial system. Kaya karamihan na itong mga pangyarihan ay kumikilos with impunity na naniniwala sila at alam nila that they are above the law at hindi sila kayang habulin ng ating batas. Mismo si Atong ang sinasabi nga niya na may hawak daw siyang mga hukom o kaya baka nga mga Supreme Court justices. Kaya ang lakas loob niyang gawin yung mga ginagawa niyang kalokohan. Kasi alam niya na above the law siya. Kaya niyang bilhin at bayaran ang judicial system natin. Tapos yung last paragraph naman dito, sabi ni Bam Aquino nga, maganda naman daw yung paghahanap ng hustisya at nirerespeto naman daw niya yung proseso na nangyayari sa ICC. So pag dinignan mo yung buong statement ni Bam Aquino, wala namang siya sinabing mali kung tutuusin. Pero parang bakit off yung statement niyang to? Kasi parang pinalalabas niya na may pagka-fence sitter siya dito. Parang performative ang dating na to sa akin na meron siyang ina-appease na isang grupo na loyal sa mga Duterte. Parang yun ang dating sa akin na to. O kaya he's trying to be somebody in the middle ground. Na parang fair siya at hindi siya biased. Parang ganun yung lumalabas dito sa kanyang statement. Pero does this statement help create moral clarity? No. This kind of statement muddles the issue. Lalo lang ginugulo ang pag-iisip ng mga tao na kahit na sinasabong na nirerespeto mo yung ICC pero mas prefer mo na gawin yung mga kaso dito sa Pilipinas. So in other words, para sa akin, parang there was no need to make a statement. Kasi wala namang punto itong ganitong statement Unless nga, performative to. At dahil dito, sumagot si Sonny Trillanes. Sabi ni Sonny Trillanes, last year binash daw siya ng mga supporters ni Bam at Lenny nung na-mention sa interview with Christian Esguerra na sinabi nila sa akin na kung mananalo si VP Lenny as president ay hindi niya ibibigay si Digong sa The Hague. Ngayon, napatunayan na nagsasabi ako ng totoo dahil galing na mismo kay Sen Bam. This is personal to us na mga nag-file ng kaso
nag-alaga ng mga testigo at nangalap ng mga ebidensya para lang makamit ang hustisya na di mabibigay dito sa Pilipinas kahit gaano mo pa paikutin. 9 na taon ang inantay ng mga pamilya ng mga biktima habang ang mga nagbibida-bida ngayon ay may malasakit kuno sa mga biktima ay wala namang ginawa nung kasagsagan ng EJK. Para maliwanag, Senbam, kung talagang naniniwala kang dapat dito litisin ng EJK cases, kinasuhan mo ba sa local court si Digong at iba bang co-perpetrators nung mga panahon ngayon? Sa mga hihirit naman na ideally ang sinabi mo, maliwanag dun sa sinabi mo sa akin nung campaign nung 2022 na hindi nyo ipapadala si Digong sa dahig kahit may ICC warrant of arrest. Besides, alam rin naman natin na ang justice system dito ay far from ideal, lalo na sa mga makapangyarihan. So para saan pa ang statement mo? Papogi lang sa mga DDS at the expense ng mga nagsasakripisyo? That's so insensitive and so unfair. Alam po nyo, may punto naman si Sonny Trillanes at para sa akin, Sonny Trillanes personifies integrity. May integridad tong taong to at may prinsipyo at pinaninindigan niya at pinaglalaban niya yung kanyang prinsipyo. Kaya meron siyang integridad. Kaya may bigat itong sinasabi ni Sonny Trillanes kasi dahil nga sa kanya, kaya nasa ICC si Duterte. Dahil sa kanya, kaya makakakuha ng hustisya yung mga biktima na walang makuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Siya yung nakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan na walang kapangyarihan. At tama naman siya. Kung talaga naniniwala si Senbam na dapat dito litisin ang mga kaso ng EJK, bakit hindi siya nagsampa ni isang kaso? Kaya may karapatan si Sonny Trillanes maglabas ng kanyang sama ng loob. Dahil pinaghirapan niya to. Ang nakukuha nating hustisya ngayon para sa ating mga kababayan, mga libo-libong kababayan natin na napatay nung panahon ni Digong ay dahil po kay Sonny Trillanes. At para sa akin, Senbam, I did vote for you. But even if I don't think what you said is wrong, I don't agree with the timing of your statement at kung bakit sasabihin mo to dito sa panahon ngayon na kailangan manindigan ang mga taong bayan. Kailangan lahat tayo ay manindigan na. Hindi na pwedeng mga fence-sitters. Sa panahon ngayon, kailangan malaman ng tao kung nasaan ka ba, nasa tama ka ba, o nasa kadiliman at kasamaan ka. Yun lang yun eh. And although you still have my support, Senbam Aquino, I really hope you learn from this moment. Sana talaga, be a little bit more introspective when you come up with these statements. Kasi there was no need to make a statement like this. Pwede na lang manahimik na lang lamang, pero nagsalita ka pa. At itong mga ganitong statements mo ay nagbibigay hangin pa sa mga palusot na ginagawa ng mga DDS para subukan tanggalin ang legitimacy na itong ICC trial laban kay Duterte. Ang kawawa talaga dito ay ang mga biktima ng EJK at hindi lang ang biktima ng EJK, pati ang taong bayan, pati ang ating bansang Pilipinas. Kayo, agree ba kayo dito sa sinabi ni Senator Bam Aquino o hindi? At tingin nyo, bakit ba niya ginawa itong statement na to? Sulat nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, please make sure na ikalat natin yung mga ganitong klaseng video and please consider becoming a paid subscriber to all my social media. Salamat po sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.